ano ang dahilan kung bakit napakaraming Pilipino ang may tooth decay, maraming bungi. Ano ang kadahilanan niyan? Number one, Miss Ali, priorities. So, nakakalungkot na wala sa number one priority ng ating mga kapwa Pilipino ang oral health. So, nane-neglect nila. So, lalo pa yung mga mahihirap, syempre, anong pipiliin nila? Pagkain or pagbili ng toothbrush or mga toothpaste? So, umaasa na lamang sila dun sa mga libre na pinamimigay ng mga dentista. Second po, yung kakulangan sa education. So, lack of education regarding the importance of oral health. Na, at least, gone are the days wherein yung bumibisita lang yung mga kapwa nating Pilipino sa mga dental clinics kapag magpapabunot na sila. Or masakit, diba? Masakit na talaga. Extreme na. Opo. Extreme na. Wala Yun na namang talagang magagawa. problematic. Hindi uso dito sa atin sa Pilipinas yung tinatawag na regular dental check-up. Na Ano ba yun? Every 6 months ba yan? na dapat every 6 months. months, So, at oo. least twice a year, you need to visit your dentist. Pero syempre, depende rin naman kung talagang prone ka sa pagkakaroon ng mga tinatawag na tooth decay. So, maybe thrice a year, you Sino can mga visit prone? your dentist. Especially kapag yung may mga compromise, like yung mga pregnant patients, di ba? Talaga? Opo, Mas dahil sila meron, sa tooth decay? yes, ma'am, kasi meron silang na-experience na morning sickness. Na nadudual-dual sila in the morning. So remember, acid, yung Acid. ibinabos. Na kapag hindi sila agad-agad nakakapag-gargle o nakakapag-rinse ng mouth, kapag nag-stay sa bibig nila yung acid na yon, magkakaroon siya ng, possibly magkakos siya ng tooth erosion. So Acid kailangan reflux, talaga yung may silang... mga acid reflux. Exactly, ma'am. Correct. So kailangan talaga silang ma-monitor. So gaano ka-importante talaga mag-brush ng teeth? Kasi sabi mo nga yung priorities, no? Kung wala ka talagang, sabi mo nga, if it's a choice between eating or buying toothbrush and toothpaste, syempre pipili nilang bumili na lang pagkain. So, but without realizing the importance of dental health care. So, yung pagbabrush ng ngipin, gaano ba talaga, nakakatulong talaga yan sa pagkawala ng pagbubulok ng ngipin? Definitely yes, ma'am. Sabi nga po Ano namin yung sabi nga po namin sa Philippine Dental Association, brushing ang key para sa ngiping healthy. Brushing ang key, okay. Ibig sabihin nun, kasi it's not just about oral health, it's the whole health of the person. So, syempre, remember, kapag sira yung ngipin, ito yung nagiging dahilan na kapag sumasakit yung ngipin, hindi nakakapasok sa school ang mga bata. So, hindi sila nakaka-catch up dun sa mga tinuturo ng teacher sa absenteeism, number one. And then number two, yung kakulangan ng self-confidence. So, hindi sila nakakaharap sa mga tao. So, meron silang inferiority complex, lalo na kapag maghahanap sila ng mga trabaho. So, hindi sila ganun kadaling matanggap ng mga trabaho. Sabi nga ni Ma'am Ali kanina, di ba? Pag nakikita nyo nga sa TV, ang unang-unang tinitignan, yung ngipin. lalo diba? pag umiti. Ang laking bagay. Very For dentist the ka doon. confidence, di ba? So, but doctor, aside from the teeth, also another part that's normally neglected, yung gums. Di ba? Ano ba yan? Iba ba yung gum care sa teeth care? Dental care ba is including the gums? Ano ba yung division of labor ng ngipin at saka ng gums? Kumbaga sa mga problem sa bibig, meron tayong dental caries or mga periodontal disease. Na kapag sinabi mo namang periodontal disease, it's the gums and the bone. Na yung problem sa kanila, actually parang dependent din siya dun sa problem mo sa ngipin eh. Kasi usually, ang nangyayari, yung kapag nag-stay yung mga food debris sa ngipin, nakadikit, so saan siya sisingit? Sisingit siya in between the tooth and the gums. Okay. So nagsisimula siya sa redness or pamamaga ng gilagid hanggang pumapasok siya sa loob na not only the gums are being destroyed, nagre-recede yung gums, but even the bones nagre-resorb din siya. So, ang sagot dyan, flossing. Yes, yes ma'am, doon sa mga And- gilid na mga ngipin. So again, sinasabi rin namin sa PDA, brush at floss kontra tooth loss. Brush so, may mga at tagline floss. kami ganun. Hindi nakagawian ng mga Pilipino mag-floss. Pwede bang sinulid lang dyan? Ordinary sinulid? O talagang dapat yung nabibili sa grocery na dental floss na may waxed, may unwaxed? Exactly, ma'am. Yun po yung pinagkaiba ng ating mga dental floss sa ating mga usual na mga sinulid or ibang nga buhok nga lang yung ginagamit. Diba? So, that's the reality. Pero at least conscious sila na wala silang tinga, di ba? Pero yun nga po, sabi niyo nga po, Ma'am Ali, na major difference between sinulid and a floss is that meron siyang wax. Para smooth, para smooth, para hindi po niya madadamage. Masugatan. Especially kapag yung accidental na biglang
nag-snap na biglang tatama sa gilagid. Correct. So, hindi siya makakasugat naman ng gilagid. Nalinis mo nga yung tinga mo, pero nasugatan naman yung gilagid So, mo. Dr. M, ideally, kunyari, ikaw ay isang health buff sa ngipin at sa dental care. What is the process? So, how many times should you brush your teeth? How many times should you floss? Mouthwash ba yan? Ano ba yung mga dapat gawin para ma-avoid ang tooth decay, yung gums, yung bad breath? Kasi, di ba, that's all part of that. Ano ba yung proper health care, oral care? Of course, first and foremost, visit your dentist at least twice a year para makita kung ano mayroong problem sa ngipin or bago pa magkaroon ng problema, at least ma-address na. So, prevention is I the will key. di ba, interrupt ma'am? you there. Meron ba yan sa Barangay Health Center na free dental check-up lang, yung regular? Sana Kung kunwari, all. mahirap ka, di ba? Meron ba sa Barangay Health Center mo na para masunod yung payo ninyo, Doc? Meron naman po tayo mga LGUs, for example, yung mga barangay health center na meron silang mga dental clinics or mga or at least sa mga For free. hospitals. Meron din naman po, or for us in the PDA, meron po tayong mga tinatawag na mga Mission. local chapters na nagkakonduct ng mga dental mission to help yung ating mga barangay health workers kasi may kakulangan din po talaga tayo sa ating mga sa manpower sa mga health centers po natin. Go ahead with your tips po, Doc. Tumutulong po yung mga kasama natin sa Philippine Dental Association. So visit your dentist at least twice a year. That's number 1. Number 2, brush your teeth at least twice a day. Very important in the morning and in the evening. Very important lalo na sa gabi kasi sa gabi po ang tagal nung time, 'di ba? Ang tagal nung time na wala tayong ginagawa. So talagang magsistay sa bibig ng bawat tao yung mga unwanted microorganism and doon nagkakaroon ng formation of dental caries. So katulong nga po noon yung paggamit ng floss, which sabi nyo nga po hindi tayo ganun kasanay. Pero napaka-importante rin po ng pagpo-floss kasi yung mga food debris na nasisingit in between teeth na hindi ganun kadaling matanggal during toothbrushing. Oo nga, hindi kaya ng toothbrush. Saka minsan pagbalik ka pa mag-toothbrush, di ba? There's even like kailangan kasama doon sa educational campaign, the Circular. proper way to brush. Circular. Circular, paikot. And the choice of toothbrush, din, ma'am. Toothbrush, soft Opo, the dapat, di ba? soft bristle soft toothbrush. bristles. Opo. Oo. And of course, syempre, yung dami ng Yeah. fluoride or yung fluoride, yung toothpaste rather, Yeah. yung toothpaste na ginagamit natin. So check the label na at Ano least dapat? Ano meron hahanapin siyang mo? Kasi meron may 1,000 baking soda, may fluoride, may ano dapat hanapin 1,000 to 1,500 ppm. So highly recommended is a 1,500 ppm Ng fluoride. ng fluoride po. Yun po yung chine-check natin sa label. And of course, the tamang toothbrush. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.